Ayun nga mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita. I-update ko na naman po kayo. Kasi nga si PBBM naglabas po siya ng video. May mga media na parang nag-exercise siya ng hamon pa na sinasabi na siya ay nasa mabuting kalagayan. Siya ay malusog at walang sakit. Ibig sabihin, nakakapagtrabaho pala siya pero pusang gala. Wala ka palang sakit eh. Pero bakit ang bagal nyo kumilos para aksyonan itong nangyayaring krisis dito po sa ating bansa ngayon? Ano to, tama ba si Sir Baste? Patay-patayan ko no? Para lang makalimutan natin yung tinatawag na flood control problem. Isang ahensya pa lang yun ha, isang department pa lang yan ng gobyerno. Marami pa dapat na pwedeng asikasuhin. Kaso, impeachment pa rin ang nangingibabaw na parang tinatrabaho ng ating gobyerno. Malakas ka pala eh. Nandiyan ka pala eh. Bakit parang wala kaming nakikitang nangyayari sa gitna po ng pagtaas ng krudo ngayon, anak ng teteng? King ina naman. Diba? Malakas ka pala eh. Ba't parang ang nagtatrabaho yung isa, yung recto daw? Ang ina naman talagang Pilipinas. Ito pinamumunuan ng mga buwaka ng inang hayop. Okay, i-play na ho natin. Ito naman kasi si Madam Amy Marcos daw eh. Parang nagsalita na rin daw. Tignan nga natin. Dito natin malalaman eh. May time kasi na nasa kondisyon ka. Pwede kang mag-exercise. Hindi na tuloy naniniwala yung mga ibang kababayan natin. Sabi nila AI daw si PBBM. Ito panoorin ho natin. Ano po ba talaga ang tunay na kalagayan? Ito po ang magiging topic natin for today. BBM, payat na. Meron tayong insider. Alam natin yung ginagawa ng mga kagunggungan itong mga ito. Amy, nagsalita na sa totoong lagay ni Bongbong Marcos. Sikita nyo, di ba? Maraming haka-haka, may sakit na daw, patay na daw, payat na daw, at kung ano-ano pa. Maraming may cancer, etc. No? Pero si Amy, galing sa kapatid mismo, nagsalita na. So, hindi na po natin pagtatagalin, pero ako po ay matagal na hindi nakakapag-vlog. Sana po patuloy pa rin kayong manunood ng ating vlog. No? So, wag po natin kakalimutan paki-check nyo, baka doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito. Subscribe po. And i-like nyo na rin po itong video na to. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic. Dito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumanay balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Ay siya nga pala no, ngayon ata yung hearing ni BP Sara. Silip tayo mamaya no. Para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Eto, pag-usapan natin, matindi po ito. Pati si Amy, tinawag na salot. Pero binuking ni Amy. May stage 4 cancer nga ba? Si Bongbong Marcos? Pakinggan natin. Salot kung tawagin ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news, ang masama. Ito lang, ngayon lang ako nakarinig nito Salot ang nagpapakalat ng fake news. Pwede naman, oo. Pero mas salot po, hindi ko man lang narinig na sabihin man lang nila Manang Claire na salot yung mga nangungurakot sa gobyerno. Tangina, buti pa yung fake news, salot. Pero wala akong narinig na yung mga nag-illegal powder, gumagamit ng illegal drugs, yung mga magnanakaw sa gobyerno, hindi man lang nasabihang salot. Yung fake news, yung pa yung sinasabihan nilang salot, tama nga naman yun. Pero sana gawin yung mas matimbang. Mas salot po yung mga kurakot at magnanakaw sa gobyerno na dinadalangin ng mga karamihang mamamayang Pilipino na mategi na. No, narinig nyo ba? Kayo, comment po kayo dyan, makikisuyo lang Narinig nyo na ba? Pupusuan ho natin yan. Na sinabihan nilang salot yung mga magnanakaw. Sabi lang, mahiya namang kayo. Ang lambot mo. Ang lambot nyo.
Okay, tuloy mo tayo. Pa raw dito, kabilang ang kapatid pa mismo ng Pangulo. Ah. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi natapos sa social media ang usapin ng fake news dahil sa listahan ng fake news peddlers, isinama na ng Malacanang si Presidential Sister and Senator Amy Marcos. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Colombo, Cuarto, Palacio, whatsoever, hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. So pinapakita po nila dito, hindi nagkikita na si Amy at saka si Bongbong. May Okay. pinupunto rito yung Bilyonaryo News. Oo. Kayo na humusga. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Ayon kay Senator Amy, totoo ang sinabi niya sa harap ng rally ng Iglesia ni Cristo noong Nobyembre na may karamdaman ang kapatid. Namayat Oh. at na-ospital daw ito noong nakaraang taon. Bagay na hindi niya dodoktorin dahil lagi naman daw siya Oh, yung sabi. Si Amy mismo nagsabi, kapatid niya, patay na. Ay, patay na. Payat na. O, yun. Ako mas naniniwala ako sa kapatid kaysa doon sa binabayaran lang para magsalita. Trabaho, sweldo, yan. Mas naniniwala ako kay Madam Amy, no? Kapatid eh. Sinabi niya, payat na. O, yung kapatid niya. Oh. siyang totoo sa publiko. Sana raw, anuman ang sakit ni PBBM, magpagaling na muna dahil dapat prioridad ang kalusugan ng Pangulo. Buwelta ng Hindi, wag na muna magpahinga. Ang sabi nga, masipag yan eh. Kahit may sakit o anuman na nagtatrabaho, tuloy-tuloy lang po para po makamit namin yung gusto namin. Trabaho lang po ng trabaho. Kahit minsan o kahit subukan nyo, magsinungaling kayo, sabihin nyo, kunwari nagtatrabaho kayo, ganun. O kaya nagtatrabaho talaga kayo, no? Ano ba tinatrabaho nila? Announce dito, announce doon. Mag-a-announce na ganito at ganire. Tutulungan, magsikap at maging makabayan, magtulong-tulong po tayo. Pero anong tulong nila? Wala lang, payo lang ng payo. No, magbayanihan. Sa Davao City ata parang ewan ko ba kahapon ba 'yun ng isang araw, parang 68 o 66 lang yung gasolina nila. Correct me if I'm wrong kasi parang kumukuha kasi sa iba itong Davao City. Yung ating pangulo, baka naman pwede kayong kumuha sa ibang lugar para mapababa yung presyo. Kasi base sa aking opinion at pananaw at vision, pwede kasing samantalahin yung gera, krisis. Para pag tumaas yung presyo ng gasolina, excuses, krisis. Di ba? Ngayon, hindi pa bababayan. Bakit? Tinatamasa pa yan ng mga negosyante tsaka mga kurakot sa gobyerno. Yun lang ang nakikita ko, napakalinaw nun eh. Tapos sasabihin ng mga iilan na lang sila, BBM. Tangin ang badoy nyo. Gamit naman kayo ng konting utak. Kanya. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? Oo, tangina naman. Sorry po sorry. Gago to nakikipag... Hindi, gago ako pala. Sorry. No. Gago yung ako. Hindi, Manang Claire, huwag ka magagalit pero parang ang gago mo. Parang lang naman, no? Pwede ko bang sabihan ka na parang gago ka ba, ganon? Tinatanong ka lang, parang ang sungit-sungit mo eh. Pwede mo naman sabihin, matagal na po pala silang hindi nagkikita. So, hindi niya na alam ang kalagayan ng ating presidente. I-update po natin siya, maayos po ang kalagayan ng presidente. Anong sabi nito? Parang galit eh. Naman ito tingnan nyo sakit ni PBBM, magpagaling na muna dahil dapat Wag na. prioridad ang kalusugan ng Pangulo. Buwelta ng Malacanang. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? Right. So ano alam niya? Aaway. Hawa ka magtahinga. Ganon. Grabe talaga ito buti. Kala mo kaaway niya yung mga reporter dyan eh. So fake news siya. Fake news. Manang Aimee. Awanan Sika daw ang fake news. Kasano nga idea eh. Paano ba sa Ilocano yun? Fake news ka daw, sabi nung EJT Banger. Huwag na raw Alam mo, Ako, matanong lang po, shota ba to ni PBBM? Tanong lang
parang pabalang sumagot. Siguro stress na rin to sa buhay na nasasaktan siya kasi yung kanyang amo ginugurgur. Grabe. Pupunta ka lang dyan, umayos ka naman ang sagot mo, mamen. Easy lang, easy. Ito yung mga ganitong klase. Ha? Pag hindi na nila ma-explain ng isang bagay, alam mo, ang sasabihin lang nila fake news. Yun. Diba? Ngayon kasi, kakaganyan ninyo, pwede naman kayong magpasa ng ito po, dala po ito ng St. Luke. Dinoktor po ito. Dinoktor. As in, doktor ang nagano, di ba? Ito po, ang kalagayan ng ating Pangulo. Kitang-kita nyo naman, healthy po siya. Ipakita mo lang eh. O kaya may screen kayo dyan, ang dami nyo. 2, 3 ata screen nyo dyan. Ipakita nyo dyan. Ito po yung mga papel. Ipapasa po namin sa inyo. Ang ating presidente po ay walang sakit. Ipasa mo. Kahit peke. Hindi kayo fake news eh. Pasa mo. Diba? Ganun lang. Tumatambling-tambling pa ngayong presidente ngayon. Tumatambling-tambling. Ganun-ganun. Lakas tama talaga magtrabaho. Lakas tamang magtrabaho, di ba? Napakatino talaga ng presidente natin tsaka yung spokesperson. Bagay na bagay po talaga kayong magsalita. Ang bilis nila magsalita ng fake news yan. Pero ayaw naman nilang patunayan kung hindi totoo. Kung may sakit, ayaw nila sabihin. Basta may fake news. Bakit? Hindi sila nagkikita, fake news yun. Paano mo malalamang may sakit? Pambira, hindi lang kayo nagkita, hindi mo na malalamang may sakit. Diba? Halimbawa ako, tanungin mo. Hindi ko pa nakikita ang Afghanistan. Pero sigurado ko may Afghanistan. Ano, fake news ako kasi hindi ko pa nakikita. Fake news ka, Coach Solly. Halimbawa, sa Iran, may gera ngayon. Ano ba to? Yung Amerika. Hindi ko pa naman nakikita yung Amerika tsaka yung Iran. Fake news na yun. Wala lang. Maisingit ko lang. Malay mo pwede. Paano mapapatunay may Afghanistan hindi mo pa naman nakikita? Ganun yun eh. Hindi. Alam mo, hindi mo kailangan malaman kung ang isang tao may sakit, lalong-lalo na kapatid mo. Diba? Halimbawa, may sakit yung kapatid ko, hindi niya sinasabi sa akin, hindi ko ba pwedeng malaman yun? Malalaman at malalaman ko kapatid ko yun. Yung kapatid ko nga papunta-punta sa iba't ibang bansa eh. Paalis-alis. Hindi ko alam. Hindi naman nagpaalam sa akin. Matanda na yun, hindi naman magpapaalam. Pupunta ako dito, Coach Oli, ha? Makailan lang, ang hilig no mag-Japan. Hindi ko alam kung anong banabalik-balikan sa Japan. Itong huli, Thailand nata. Hindi ko naman kailangang malaman pa o sabihin niya sa akin na umalis siya ng bansa. Madali namang malaman yun. Ganun din ang sakit. Imposible, hindi ko naman malalaman kung may sakit yung kapatid ko. Kapatid ko yung kahit di magsabi. Yes. Tsaka tignan nyo mga kapatid dahil sa tegi-tegi na yan, mga dead issue na yan, nawawala na ho tayo sa focus dun po sa flood control project. Kaya kung bakit lagi kong inuulit yung flood control project, hindi ho kasi biro yung nangyaring bilyones na nawalang pondo dito po sa Pilipinas na tapos ang ikukulong lang nila si Bong Revilla. Diba? Tapos anong nangyari ngayon? Ipagpapaliban muna ang flood control. Gahanggang mo dyan. Wala lang, nagagaguhan lang ako doon po sa desisyon na yon. Kasi kailangan na pong malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang pondo. Ganun na lang yon. Taragis talaga, oo. Ito na. Punta muna tayo dun sa impeachment. No? Kung sakaling ma-impeach si BP Sara, handa po ba si Baste or si Sir Pulong? Tignan ho natin kasi target ho nila si BP Sarang ma-impeach. Wala tayong magagawa kapag gano'n ho ang nangyari. Pero hindi ho ibig sabihin titigil na ang laban natin. Kasi nga po, pag na-impeach nila si BP Sara, kung sino ang itataas ni BP Sara ng kamay, gagano'n nyo, ching, eto ang iboto ninyo. Kaya naman niya, si Madam Amy nga nakapasok pa dun sa senatorial, di ba? Si PBBM, lamon na lamon yung mga kalaban nila noon. Yung kakamping na ngayon, umihimod na rin. Ganun lang, napakadali lang, di ba? Paano yan? Halimbawa, na-impeach na si BP Sara, tapos ang magiging presidente, Duterte pa rin. Pwedeng mapawalang bisa
yung impeachment na yon kasi pamumuliti ka lang. Oh, pwede, di ba? Yan yung mga vision lang natin. Halimbawa, na-impeach si BP Sara, pero halimbawa, hindi nila inaasahan yung mga galawan ng mga Duterte. Ngayon, ang presidente na natin, si Pulong. Kung hindi si Pulong, si Sir Baste. Kung hindi si Sir Baste, si Sir Bongo. Kung hindi Sir Bongo, Marcoleta, Bato, etc. Basta wag lang yung mga taga-kabila. Mababaon lalo tayo niyan. Ngayon, pwedeng isulong nila na ipawalang bisa yung impeachment trial na yan doon sa Supreme Court. Ewan ko kung ano pa yan. Para lang sa susunod na 2028, 29, 30, 31, 32, 33, 34, year 2034, magiging presidente pa si BP Sara. Bata pa si BP Sara. Yung mga kalaban niya, ugod na. Pwede, di ba? Sino pa bang batang pwedeng makalaban ni BP Sara sa panahon ngayon? Wala pa. Medyo nasisira ang tulpo. Vico Soto, medyo din kasi pamangkin. Sino ilalaban nyo? Wala. Lenny, patanda na rin yun. Pero pwede, no? Pero sa ngayon, mga kapatid, Duterte ang mangingibabaw. Sa ayaw nyo sa gusto, sa ayaw nyo, wala kayong magagawa. Kasi kami po, ang hinahangad namin, mapabuti itong Pilipinas para sa mga susunod na henerasyon. Lagi natin uulitin yan kasi nga po ipapaalala natin dun sa mga naliligaw ng paniniwala na BBM. Konti na lang kayo pero kailangan maging malinawan kayo, no? Hindi ho para sa inyo ang laban namin, para sa Pilipinas. Na matanggal si VP Inday Sara ay nakahanda na andito si Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Yung. Andyan po kami at sinasabi na namin sa kanila, huwag kayong pakasiguro. Huwag niyong isipin na pagka natanggal nyo sa impeachment si VP Inday Sara, ay tapos na ang mga Duterte. Tapos na ang inyong pananagutan. Tapos na yung takot nila na makabalikan sila doon sa mga ninakaw nilang pera ay mawala na. Hindi po. Nandyan po si Mayor Baste Duterte at kung papakinggan mo MJ Admar, nagulat ako Dahil lang sabi nila, ipikot mo yung mata, pakinggan mo si Baste Duterte. Parang tatay. Kako, tinitingnan ko si Baste Duterte, pati yung mga mannerism, yung kanyang pananalita, yung Parang tatay. Kahit ako napapansin ko rin yun Parang tatay digong talaga kanyang kilos, talagang para ko nakikita yung bata si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya totoo po yan. Batangas, ang kahilingan ay ibaba ang implementasyon ng VAT. Yung kanilang ito pa tong bot na to. Taragis hanggang ngayon. Hindi nila maibaba yung dito mo talaga makikita na hayok yung mga bituka, hayok yung mga laman nila sa pangungurakot Bakit ayaw mong tanggalin yung tax? Pansamantala lang naman sa gasolina. Marami pa naman ibang nababawasan ng tax pero bakit ayaw nyo pa rin tanggalin? Kesyo papaliwanagan tayo, di ba? Yung ang lagi kong sinasabi, papaliwanagan tayo ng mga pukin ng inang mga English na yan na hindi naman masyadong naiintindihan ng mga hindi nakapag-aral at namamasada lang para mabuhay. Kaya kung iisipin mo yung mga hayop na English na yan, hindi makakatulong yung mga dahilan na yan para mapababa yung ating gasolina. Tanggalin mo lang yung tax, pansamantala. Mag-experiment kayo, hindi yung wala kayong ginagawa. Di ba ganun lang? 12% to 10% na lang. Ang maisog naman hanggang sa ngayon ay patuloy na kumikilos sa Korte Suprema. Yun. Kaya ito'y magkakaroon kami ng pagkakaisa, pag-uusap sa mga darating na pagkilos namin. Particular dito, MJ, yung di ba nandyan ngayon ng impeachment hearing. Dapat nga may pagkilos kami na gagawin pero ayusin pa namin para kami pumunta dito sa Kongreso. Pero yun nga, sa ngayon wala namang grupo o hindi naman pa pumupunta si VP Inday Sara. Pero baka ngayong araw lang o bukas ay mabubuo na namin yung mga koordinasyon. Hindi na naman ito pagkilos, MJ. Meron na gumagawang pagkilos, yung koordinasyon na lang. Yun. Para kami makapagtulong-tulong at mabigyan ng suporta ang pagkilos ng bawat isa sa amin. Opo, mayroon kasi mga komento, Kong Mike, na naghahanda na raw ang kampo ng mga Duterte sa worst case scenario in case na mapa-impeach o
Pwede kasing mangyari yan kasi pinaghaharian po nila ngayon ng gobyerno. Karoon ng conviction sa Senate Impeachment Court, kung aabot man tayo doon sa story na yon, para po sa 2028, ang plan B daw ay si Mayor Baste. Anong masasabi mo doon, sir? Tinawag nilang worst case scenario. Alam mo, uunahin ko muna, MJ, yung sinasabi nilang politika. Ang unang nagkakaroon ng politika ay ang administrasyon. Yung pagtanggal nila kay VP Inday Sara, imbis na tutukan nila yung problema sa krisis, tutukan nila yung problema sa gutom, tutukan nila yung problema sa pagtaas ng presyo ng krudo. Ayan na, sinasabi na ni Sir, na paghahalataan po na bakit laging inuuna. Alam nyo, mangmang na lang ang hindi maniniwala doon sa pinag-iinitan si BP Sara. Sasabihin mo, hindi, kailangan ma-impeach si BP Sara dahil sa mga piatos-piatos. Tinginan nyo, ang konti nyo na lang, ang kukunat nyo pa rin mag-isip. Mga bugok pa rin kayo, di ba? Tangina, ilang beses nang pinaliwanag yan eh. Bobo pa rin eh, di ba? Yun lang. Sa akin, mga kapatid, pinag-iinitan si BP Sara kasi nga napakalakas ni BP Sara. Tatay pa lang 80% na nung siya matapos sa termino niya, nag-iwan siya ng 80% pero mataas pa po yun. No, meron pang mga 85, etc. nung nakaupo pa siya hanggang sa 80. Ibig sabihin, sobrang taas po. Ang pagkakaalala ko kay Pinoy noon, parang 40 o 50 eh. Parang bumaba talaga ng todo eh. Si PBBM, putya, nag-negative na, nga pa. Tapos sigaw nyo pa rin BBM. Konti na lang kayo, tatapang nyo pa, mga... Basta kami, mga kapatid, para tayo sa Pilipinas, hindi tayo para sa kanila. Oy, naputol. Putol yun ah. Palibasa kasi hindi tayo naka-fiber ni Juan. Mga kapatid, pag gusto nyo ng fiber ni Juan, ito po yung mabilis na internet. Sa inyo baka meron na, sa amin kasi malayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright, hanggang sa muli. Paalam!